Natapos natin ilipat yung ating mga tig 1 month old no na mga sisiw, at ang mga sisiw na ito ay 122 heads sila lahat no. So ito ay ina-acclimatize muna natin dito sa loob ng isang buwan bago natin sila pinapakawalan sa grow out range no. So dito natin sila pinapatibay yung kanilang mga immune system. So regular tayo no na nagbibigay sa kanila ng vitamins, at saka nagbibigay rin tayo sa kanila ng antibacterial para sa bacterial flushing. So sa mga ganitong edad no ay napaka-sensitibo kanila sa mga sipon, kung kaya pinapatibay natin yung kanilang immune system dito sa loob para paglabas nila sa ating grow out range ay hindi na sila madaling magkakaroon no, ng sakit. Kahit maulanan pa ay matitibay na yung ating mga sisiw. Mga manok naman natin na tig 2 months old pataas ay iniiwasan na natin na painumin ng mga synthetic na gamot at saka vitamins. Sa mga ganitong edad kasi no ay ito yung mga panahon kung saan pinapatubo na natin yung ating mga manok hanggang sa i-harvest natin. So ang mga antibiotic kasi, ang mga antibacterial kasi no na mga synthetic na gamot ay mayroon niyang tinatawag na withdrawal period. So ang ibig sabihin ng withdrawal period no ay hindi pa siya mainam for meat consumption hanggang hindi makatapos yung hanggang hindi siya maabot sa kanyang withdrawal period, dahil ang mga synthetic kasi no na mga antibacterial ay meron niya mga trace element na hindi siya agad na malusaw sa katawan ng ating manok. Kung kaya mayroon niyang tinatawag na withdrawal period no? Halimbawa no kadalasan ay meron niyang 10 days hanggang 15 days ang withdrawal period ng mga antibacterial na gamot na pinapainom natin sa ating mga manok. So dito sa atin, ang practice natin ay pag edad ng 2 months ng ating mga manok ay iniiwasan na natin no, na painumin sila ng mga synthetic na mga multivitamins at saka gamot. Ang ginawa na natin pag meron tayong nakita na nagkakasakit ay kinuha natin sila sa plak at saka inilagay natin sila ng separate na lagayan at doon natin sila papainumin para yung manok lang na ginagamot natin yung makakainom. Dito sa ating manok kapag edad niya ng 2 months ay ang binibigay na natin sa kanila ay puro tubig na lang, at saka nagbibigay tayo noon ng mga supplement, additional na mga organic na pagkain sa kanila no. Halimbawa yung puno ng saging, kung meron tayong kangkong dito, binibigay rin natin no, pati yung kamuti tops, sinusupplement din natin no bilang additional na pagkain sa ating manok bukod sa ating commercial feeds. Dito sa pagbibigay natin ng commercial feeds ay maliit na bahagi na lang no, bali 30% na lang ng ating commercial feeds ang pinapakain natin, at saka 70% ay organic matter na. So halimbawa no ng ating kagaya dito sa ating practice no ay sapal ng niyog yung ating pinapakain bilang panghalo dito sa ating patuka. Sa ganitong pamamaraan ay makakasiguro tayo na quality yung meat, yung karne na ibinibenta natin no sa ating mga buyer. So talagang malalasahan natin no ang sarap ng isang sabaw ng native na manok pag ganito yung pamamaraan natin, dahil mataas na yung porsyento ng organic yung pinapakain natin sa ating mga manok hanggang sa mai-harvest natin sila. So dito no sa pag-alaga ng ating mga native na manok, lalo na no dahil meat purposes yung gusto natin, ay kailangan talaga na i-practice natin no yung mga best agricultural practices para maiwasan natin na magkakasakit yung manok natin, at saka makaproduce tayo ng quality na mga karne ng manok. Sa atin no ay hindi lang sapat na makapag-produce tayo basta-basta ng manok para kakatayin at ibebenta bilang karne, kundi pinapahalagahan din natin no yung quality ng karne na ibinebenta natin, kung saan talagang malalasahan natin no yung tunay na sarap ng isang sabaw ng native na manok at saka ng karne ng manok. So kadalasan kasi no sa mga bumibili sa atin ay ang hinahanap nila ay yung sarap ng isang native na manok, dahil talagang walang katulad no ang sarap ng isang native na manok compared natin no sa mga kadalasang nakikita natin sa ating mga merkado.